sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, doon na kita 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas, mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta maing hapon kaninyong tanan o niya na ang ato ang programa ng inyong ipaabot karong adlaw Miyerkules ikaduha kini nga episode sa tibok semana sa ato nga pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. So sa tanan nga nakabukas dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa, salamat gyud kayo kay nagahuwat nagapaabot mo dinhi sa ato nga tulumanon. Libre kamo nga makapadangat sa inyong mga pautana dinhi ning mosunod nga contact number. Ingon po kita mosunod nga contact number usa ra baya ni ang ato yata o 0917 704 3210. Pero sa Facebook libre mo, no, kay bukas ng ato nga Facebook, so pwede ka mo makapadangat sa inyong pangutana. Subli maing hapon o sa dili pa ta atiman sa una nga pangutana karong puna sa ato nga pagpanaguban, ako laning ipaybaw para sa tanan labi na kato nga dili maka-chance, dili makapanahon sa pagpaminaw sa ato nga programang Noda Veritas Daytime 3 to 4 sa kahaponon. Aduna kamoy kagayunan nga madungog o mabati ninyo ang mga pangutana ug tubag pinaagi sa YouTube. Diha sa YouTube nato nga channel, ako ipaybaw nga mabuksan kini nato ug madungog ninyo ang tanang episode sa programang Noda Veritas program. Pinaagi sa pag-type lamang Noda Veritas CDO. Ako balikon ha, Noda Veritas CDO. Pag-type ninyo diha sa YouTube channel sa na-mention ako nga Noda Veritas CDO, pagtuplok ninyo diha, no, i-click ninyo, magawas na yon ang nagkalaling episode sa ato nga programa. Okay? So magpili-pili na dayon mo. Taas manggod na kay hapit mag-oras o sahay mahumanta alas mga 56 minutes. Taas, no? Taas. So ang akong advice, pwede ka mo nga paminaw kanang taas nga bakante nga oras selbe. Magabi sa di pa mo magatangday-tangday diha, sa dig-sandig mo, maminaw mo sa ato nga programa, pwede, no? Diha. Unya, paghuman ninyo o paminaw, pag-review sa ato nga programa nga Noda Veritas program sa YouTube channel, mamalihog lang ko, paki-subscribe, like and share, aron lugar nga makatabang ta sa ato mga kaigsunan. Ilabi na sa ato mga kaigsunan nga naan taon sa kadaplinan na muyo nga halayo sila sa civilization, no? Amot na to ipasabot, dili magyud nga absolute nga halayo sa civilization, kundi amot na to ipasabot mao nga mura ba og kuwang pagyod sila sa kaalam og kaybaw og hingpit nga mga panghitabo diha mismo sa atong mga kakiliran. Kon dinhi sa Noda Veritas program nakafocus kita sa mga issue o mga pautana nga may kalabutan sa atong mga balaod karon. So gapaning kamutan nga ang inyong ipadangat nga mga pautana dinhi gapaning kamutan nga matubag, ma-explain kana og mapasabot og maayo. Dili kini outline type ang ato ang kini nga tubag sa pautana. I-illustrate yun na to para masabtan og maayo. Kay importante magod ni, no? In the first place, kung ikalit-kalit na to, minugbo nga to ang pagtubag sa inyong mga pautana, ako sigurado ko 105% di mo makasabot.
Okay, sige, salamat na lang gyud kayo. Mora nang ako nga padumdum diha kaninyo sa ato nga pagbukas nining ato nga tulumanon. Ako nga isubli sa pagpaybaw di kaninyo nga atong contact number diri sa ato nga Nuda Veritas program 0917 sa mga pautanan ninyo 0917 704 3210. Ha? Sige, bitanaw na to ang diri sa kuan sa Facebook. Wa pay pangutana pero bukas na ang ato ang kining linya sa mga pangutana gikan sa atong mga sukit nato nga mga tigpaminaw. Okay? Nala sige, oy may hapon ni Ma'am Fee Mundia ni ay ako'y muuna niya og great. May hapon ni Ma'am Fee Mundia didapita sa Palas Bangon na Bukidnon dool sa silingan ni sa Ultrawinds. May hapon sab ni Ma'am Elizabeth Basilgo didapita sa Lumbia. May hapon ninyo diha sa atong mga silingan sa tibuok nga mga miyembro sa pamilya ni Ma'am Elizabeth. May hapon kaninyo o ginot pasabunta na amo sa inyong kadasig kapiskay gapon sa panglawas. No mo rin itong pangandoy bisan o gaingon pa nila bisan o sudan ta o ginamos basta piskay ang atong lawas wa gini problema bisan pa og magsudan ta ginamos tinod man na. Oo kay kakaong ka ginamos kanang ginamos ingon nila ginamos lagi pero gitungtong man as buko-buko panit sa litso. Naginutom pag ng litson, no? O lagi. Nana mo gina. Okay, so may hapon ni Marlon Malilong. Kadyutang ha. Ako saning tanaw na ko og unsay Buraska Bataa. Siya unang nakapadag. Ikaduha siya nakapadangat dinhe. Nagpaybaw. Nangutana po siya na siya question sa Nuda Veritas. Karon taon kay neto miaging Lunes ba to? Karon adlaw Miyerkules no. Lunes dunay atong gi tuki kabahin sa certificate of title no. Ato ning isgutan pagbalik dinhi sa ato nga pagpanaguban. Pero unahon nato mga pauta nagikan sa ato ang mga tigpaminaw. Unang pangutanang giduso dinhi sa ato karon nga pagpadagan sa programa. Buraska Bataa ang sender. Nuda Veritas, 15 de ay Sir Frank, mohimo o demand letter for visitation rights. Imo na ning gipangutana basig nalimot ka ba? No? Ang abogado ba o ang tagtungod? Pwede man mo kanang sa visitation rights pwede man na masabutan, no? Kana kung ingon mo nga visitation rights ako lani dugang-dugang na ni sa previous no kanang visitation rights will only come out as soon as there is a need to come to a certain agreement or terms sa panahon o kano sa ka mo bisita sa imong mahal sa kinabuhi. Kung di mo magkakasen about then come out with that kind of remedy. Okay? Kasagaran kini may tabo sa mga sitwasyon diin ang partner either husband or wife makabiya o nitalikod sa iyang pagpangatungdanan silbing mama or papa na bilin lugar ang anak. Unya dayon ang mama or papa magdemand nga gusto siyang magbisita na sabot-sabutan na. All right. Now ang mag-prepare ka, pangutanan na mag-prepare, kamo, pwede. Kanagong maingon nga, you have to demand because you have that right to visit your child kung sa padiha. Mura ba og dinumero na gyud na. Nganong di ba ginato na mahimo sa inato lugar nato nga pamaagi. So mura ba og naay gap na daan, no naay gap na daan. Pero ang papa ug mama dili gyud maayo nga hikawan sa katungod sa pagbisita. No? Kung question sa mag-prepare, kamo mo'y unahon. Magsabot mo. Kung dili pinaka-worst nga sitwasyon dito na sa abogado.
or sa barangay official, sa dangot mo sa barangay kapitan aron nga magpalaban mo dito kay kinigong mga problema purely ba, no? Kana bitaw nga naaragyod kini nga panghitabo sulod sa usa ka pamilya. And therefore, kay naa ka man dihang dapita, ayaw pagduduha, bisita po sa inyong barangay kapitan para makatabang sa pagsulbat. Kaya kung imagination kung visitation rights, madumduman ako ang mga kinabuhi ba sa mga nabitong nagkakasawa, mo ba? Murag di masiguro na kanabang nitalikod silbi sa mga bata. Nana na lang, para okay kay paminawon kay katong ganina murag dili okay. Sabot-sabuti lang buras ka bata ngano man ikaw ba mismo ang nahingtungdan ini kung maglisod ka ako himo, no? All right, sige, buras ka bata. Melbourne Atoro Dumagpi, Noda Veritas. Hello Sir Frank. Yes, may hapon. Hello po nimo. Nag-resign ko sa trabaho. Nagpa-clearance og ingon man after 30 days makuha na nako ang final pay. Kasban og napadala na po nimo ni pautana Mr. Melbourne, no? I think I do not need to have to further explain this one because I already made my my observation and understanding as well as the explanation of this, no? Kag Sir Melbourne Atoro Dumagpi, no? May ngapon lang lipay lang ko nga pilit ka nga nagsunod naminaw kagyud kanunay sa ato nga programang Noda Veritas. Kasban og mga months para sa 13-month pay. Apan lapas na gigayran ka na nako niini, no? Nga ang imong buhaton moadto ka lang sa Department of Labor. Alright. Dilitan ng mga kaso sa ingon ini nga mga money claims. By the way, ang money claims kinahanglan imong dalion no kay mo prescribe ni kun wa ko masayop after 3 or 4 years. Mo na ang situate nga madali nimo pag-file kay mo prescribe rapod ang money claims. Kini ingon ini nga mga concern o mga problema adindum na lang ni no sa previous na ko nga pagpasabot dia kanimo dili tanan nga mga money claims adto sa Department of Labor sa NLRC nga level. Kay naay mga money claims nga dili mo kining limited to a certain amount. Unya diha ka lang gyud kutob pod sa Department of Labor sa regional director. I think more than 5,000 dito na ka sa NLRC nga level. Unya diri below 5,000 diri ka sa level sa regional director. Dito sa NLRC nga doon na mga arbitrators nga magtagad. Dito gatagdon ang money claims nga 5,000 pesos plus claim of reinstatement. Kung wa kay claim of reinstatement, unya ang claim nimo is only 5,000 pesos, direkta ka lang sa Department of Labor. Alright, Marlon Malilong, may hapon. Gikan ni Septem Virgo. Noda Beretta, Sir Frank, makaturungan nun ba nga kung tubagon ka sa agency or employer na on process pa ang final pay maski nilapas na sa 60 days. Nadungog ko sab ni, no? Tungod kay wala pa'y pundo ang kumpanya. Pwede ko ba ni isumbong? Gitubag ko na ni, pwede. Pwede. Alright. Noda Berita, Sir Frank, need pa ba si Junjun Makas mangayo o building permit kung magpabuhat kung firewall? Maura man yung mga patunahan, no? Diyot lang, ha? Murag dili man ka old file man mga old file ni pangutana. Kajot. Murag dili mao. Dili mao sayop ta. Right na Rodney Kinlo. Lagi nakapangutan na lagi si Rodney replay ni. Dili Rod. Dili.
O katurang mga pautana mo i-replay. Naunsa de ka. Rod, sorry kayo, no? Tanawa ang akong bagong dagway, Rod. Tanawa. Muna ni, karon. Tanawa lang. Naunsa de mo. Okay. Marvin Riimano, may hapon na Emano Moreno, no? May hapon Sir Frank. Karon, si Marlon, adiri si Marvin Moreno, Rodney Rakenrula. Sa tingala man ko balik-balik man to nga pangutan. Ako po duwa sa ko kabantay. Nabantayan ko lang ang set of questions nga akong gabasa ko. Nadungog ko naman. Okay. Rodney Rakenrula. Siya, mo na ni iya pangutana ni Rodney. Siya nangutana po siya, Sir, reply ni? Sorry. Wag na ko ni makuanda. Alright, Nuda Veritas. Jahi, tiguang nagyod. Digi ko, kalikay na kay. Tinuod man sab nga tiguang, pero tanawa lang. Alright, Nuda Veritas, Sir, ang pagtukod og sari-sari store nga gamay, duna ba ni bracket kung pila imong mabayad tax sa munisipyo, mapadako man o gamay ning mga tindahan? Sa nahibawan ako sa local government code, kung panilitan in-exist na of 30,000 pesos annual gross sales, pwede ka nang mulahos dito sa munisipyo mag-secure o permit. Pero kung panalitan less than 30,000 ang gross sales nimo sa matag tuig, diretso ka lang diha sa barangay. Sila maghatag og authority kung business permit nga pwede ka maka-operate. Lugar as to the question o bayad sa tax, mo na ni, paglukat nimo buhis man na nga imong ibayad diha mismo sa barangay or diha mismo sa municipal nga level. Alright, kadyo lang ha. Lain man po di ni si Rod mo to nga pangutana, no? Rod, sakto na to. Ako na ditong natubag. Alright. Ni ay pangutana ni Melbourne Toro Dumagpi. Mo na ni ang bag-o nga pangutana. Rod, si Rodney Rakenrula, akong tingala man si Rodney nga, parang kaya pong pangutana da. Okay, nigawas ba? Nigawas. Okay, ni pangutana ni Melbourne Toro Dumagpi. Yung siya, Sir Frank, dugang follow-up question ko ni sa question last Monday. Alright. Nag-resign kong tarong sa kompanya nga nagpa-clearance o pabalikon ko after 30 days para makuha ang bayad akong serbisyo sa ako serbisyo. Unsay tawag ani final pay, last pay or quit claim. Ang quit claim lahi, ang final pay or last pay lahi. So sila pag ingon nimo nga final pay equivalent to last pay kini siya. Ang quit claim is another approach favorable to the company or both para pod na nimo at the same time. Kanagong quit claim, mura ba na ubot ipasabot nga, gi-waive nimo and you do not have any further claims towards this particular company whereby naa kagatrabaho dihang dapita. I suggest, diha mismo sa mga quit claims, you have to read that carefully and understand it. No? Kay mura o sa quit claim god, na ay quit claim nga mubo, naasay quit claim nga tagas nga tuag dito sa kapoy kay basa, no? So kung dili nimo in one shot, di nimo madahan na og masa, ayo pugsang imong kagalingon. You ask enough time sa employer nga, sir, kanimo balik lang ko ugma ako ning basahon dito dadon sana ko ni sa balay, or ma'am palihog lang, no? Mobalik lang ko ugma na lang ko magbalik din ni magpirma tanan basahon sana ako ni, no? Pero kanang quit claim, ang prepare na management. I'm pretty sure nga ang quit claim nga prepared by the management, patas yun na siya.
patas guna siya. Kay balantayon nun biya ang pagprepare sa quitclaim. Agabantayan na if some of the conditions or terms under the so-called quitclaim are contrary to law. Mura man ang gabantayan. And therefore, if some of the provisions in the quitclaim are contrary to law, and therefore the quitclaim is null and void. So mo nang abasahon yun na nimo para masabtan pod at the same time nimo. Aya ka pa magpirma. Then dawat ka dayon sa final pay. Ang tinuod lang kung pirma ka ni ana, i-illustrate man na sa management nga kini mo nang imong service incentive leave. Ya, kini mo nang imong 13-month pay. Ya, kini mao kini ang inunta bonus. Butan diha. Total dayon. Mo na ang final pay. Okay, nala sige. Gikan ni Junjun Makas. Nuda Beritas, hello Sir Frank. Hello Sab. Panalitan usa ka kabadlungon nga driver or kamuti rider tungod sa kini bang kamuti rider among the rider unsa may but ipasabot ninyo na kay kanang kamuti makaon ra ba na? Ikaw John, unsa may imong tan-aw na ng kamuti rider? Tingala bitaw ko nga kamuti rider o kana mo kini na. Ano na makaon ra ba ng kamuti rider da? Kamuti tungod sa imong pagmaniho sa dalan nga pinaras. Okay. Nag-cause kini og aksidente sa duha ka sakyanan. Ma-involved ka ba ani sa kaso? Basta na igo ka, tanawon man na nga ikaw ba ang hinungdan. Di ba? So ma-involve ka gyud na or gumikan nimo kinsa may nahimo nga rason o hinungdan nga nagakagidray nimong dagway. Tanawon gini sila tanan. Mobitaw na nga after the incident naag yun na pulis. O niya ang pulis kung panalitan na tanaw nila complicated ni nga problema, ilang sutaon o kinsa ang angay nga manubag ni ini. Ila pa nga ning i-detain para sa hapsay nga pagpadayon sa investigation aron sa ingon nga kung magreklamo katong uban nga mga parties nga na-involved sa mga aksidente matubag dayon pinagi sa ilang nakuha nga report og sa ilang investigation personal ngadto sa tawo nga responsable nga matawag nato kamuti driver. Walay pa dili ni pareha sa mga sitwasyon bitaw nga murag imagination la ba nga panagbangga na nya deho pag bisan uga naglutay-lutay na ang tuhod di hala sibat na lang dili kay og ingon na nga atong batasan na dili lang sigo ka matawag nga kamuti driver basin og lutya ka na ang labas nimo. Alright, Pilimon Galyon. Oy sir, may hapon nimo da. Noda Beritas, good afternoon Sir Frank, watching and listening here in NHA. Sige, may hapon nimo da ha. O si Alfeo Arindain, Noda Beritas, may hapon Sir Frank, sumpay kini sa miagi nako nga tampo kabahin sa pagdawat namo nga mga beneficiaries og titulo sa lote nga among gipuy-an. Gihatag kini sir sa LGU Ormoc, walay bayad. Kahihay bigyo kayo, no? Walay bayad. Gihatag kini sa LGU Ormoc, walay bayad. Kami lang ang nagpa-survey sa pribado nga surveyor og magpa-approve sa subdivision plan. Okay, kamo ang magpasukod silbi. Kini kami sa nagbayad sa dugang nga mga dokumento nga gikinahanglan
nagagasto kami 8,000 pesos sa among 80 square meters nga lote. Oy, palanggaan na sir. O talag sara nga makabaton mo nini nga dunay libre labi na kunyuta. O i-follow up gamay ra ng gasto nimo sir kanang 8,000 pesos. Gamay ra na. Human ini imo na din yung patituluhan. Wa pa ni akong pagsabot wa pa ni titulo kay gipasukod pa man ninyo. Aron ma-describe, aron ma-identify ang technical description sa luna sa yuta nga 80 square meters. Alright? Pag human na may specific na technical description, ubos na sa imong pangalan. Magbayad lang ka og buhis. Okay? Magbayad ka og buhis. Pag human na, i-comply nimo ang added requirements, hantod nga imo na nang dadon dayon ang authority for registration, certificate of authority for registration dito sa Registry of Deeds aron nga mapatituluhan na kanang mao nga yuta ubos sa imong pangalan. Ubos na sa imong pangalan. Sa ato pa nga Alfeo Arindae na. O dili na ngalan sa nagdonate na namong yuta. Dili na. Kay kana ang kuntan mura man nag mother title. Gitipak-tipak kana sa mga beneficiaries. I think basin og ang LGU may gapalit ni ana or donation baka kana sa mga maing tawo dihan dapita sa kining sa Ormoc. Bulahan kayo kanang 80 square meters sir. Sa bag-o nga mga developers sa mga subdivision dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan, mahal na kayo na. Oo, unya mutuo ka. Napangani balay diri sir or lote nga 60 square meters. Wa ko kadungog og naa by 40, maglisod na tanan ng 40 no. 80 na pataas na kumpleto na. Kumpleto na. Oy, talagsaon na ng mga donasyon, diri pabayad ni. Oh, pabayad, way libre. Labi na ko na musulod ang NHA. Oh, lain ang format sa housing program silbi sa NHA, diferensya lugar. No, diferensya nga sila yung mag-develop, no, sila mag-identify sa area, no, sila yung magpatrabaho, unya i-award lang sa inyo, pero doon na kay bayro noon matagbuan, payable in 25 years kung wa ko masayop. So congratulations sir, no, ni Alfeo Arindain din dapita sa Ormoc. Okay. Si Sir Filomeno Galion, thank you. Ako nakanggi acknowledge. Mibalik si Melbourne Aturo Dumagpi. Sir, sensya na kaayo kung samukon ko daghang pangutana ay sos. Wala problema mo ning ato ang trabaho sa Nuda Veritas apan na stress lang ko sa ako ang quick claim na 65 days na la ko pa makuha na apa ko'y last pangutana. Alright. Ikaw gitudloan ka na nakon sa ibuhaton nimo ha. Kining kalangan ha. More or less 40,000 akong kuhaunon sa kompanya. Oh, dako sab, no? Dako sab. Oo. Asa na ba to? Dira. More or less 40,000 akong kuhaunon sa kompanya. Gani ko muadto sa Sina, sa Duli, bako mo adto or sa NLRC para isumbong. Sa Sina, adto ka sa Sina. Imo lang i-relay ang maong problema. Maminaw man na sila sa imo, sir, diha na dayon, no? Timanan lang nimo ang ihapong mga advice. Sigurado nga matagad kini maong problema. Kasi sila may tigsulbad sa mga labor issues. O di man ang mga barangay kapitan o sila labot or mga barangay tanod, diha gikapaingon. Dini sa ato sa Dakbayan, site ko na ilang address. Natiman-an makatunay mo. Mo to ilahang address ha. O sige. Lain nga hatagan na itong pagtagad. Ang atong contact number sa PICA 0917-704-3210. Abi, sa may ay lain naka-remarks dire. Hugpong Kaliwat Mindanao. Di abi na ko pangutanan ni.
Oh, sige. Alright. Oy, kay kinsa ba itong mga Mendez, no? Makakita nga nimo og silingan nyo nung gwapohon na mauna na. Inon nimo nga naay himuon nga homecoming. Unsay tawag na homecoming o reunion ba, no? Homecoming. Kapoy ning dili kayo aktibo sa mga kalukan inguna na, no? Oo. November 30 welcome party. Paghatag lang mo og contact number aron nga ang secretariat sa kining Hugpong Kaliwat Mendez kini nga maunay maning kamot og kontak ninyo kay basig interesado mo mo apil bukas nga mao nga kahugpungan, no? Kay panahon nga mag-ila-ila kay nanggungis na gud ang mga Mendez dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kaliwat ni Sagad, Bohol. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Oy, nabati nimo tong mensahe ver kaganina kang Leila Lynn Aguila Ballejos. Kabahin tong imong order nga paybaw ang kalag-asa nimo pick-upon. I hope nadungog nimo to ganina, no? Said Frank, balik na nga pangutana ni Buraska murag last Monday. O lagi, oo. May ka matikod po ka. Oo. Sige, salamat kay Ber. Suroy ni Libs Mutublag. Hala sir, kana nga balik-balik, amo lagi, ako, sayop na ko. Kay mo may nigawas diri god nga kuan. Ako, basa-basa sa ko. Ay, sos, di mao. Sorry gid kayo. Sige, kini nga naapa mo'y laing pangutana. Kay kung naapa, ihandos inyo mga pangutana or follow-up question. Kay ato ka na nga tagdon ang inyong mga pangutana. Kay mo may itong tuyo din sa programa nga Nuda Veritas. Kadyot lang ha. Sige. Akong siguro ka ng way masayluan. Kay doon ay masayluan na yayay. Pareho mas... sige. Alright. Atong nitong miagi nga Lunes, nag-istorya ta may tungod sa Certificate of Title. Alright. Ang ato ang giistoryahan, sumpay kini karon. Sumpay kini. Now, para sa mga tigpaminaw nato, kamo, no? Dilitanan hinon nato, doon natay kaugalingon luna sa yuta. Ilabi na kung transient ka lang, din sa ato sa Cagayan de Oro. Dili ka lugar lumad nga Cagayanon or wa pa ka duyugi sa nindot nga kapalaran, wa ka pa'y ikapalit nga yuta, no? Kay kung makapalit ka og yuta, ilabi na sa mga area din dapita sa Bukidnon, din sa ato sa Cagayan de Oro, grabe gina ka expensive. Expensive gina. Karon. Hisgutan na to ang Certificate of Title. Para masabtan ninyo kay kamo pagka dawat ninyo na ng kopya nga Certificate of Title, inyo man lang hipuson, no? Inyong iputo sa silupin para nga in kaso magkinon sa safety, dili mabasa, ingon na. Pero unsa ka importante ang Certificate of Title? Unsa ka importante? Mao man na siya, kadiyot lang ha kay akong si Alfio murag dunay follow up pa ka siya. Mao karon ang among giprocess ang pagbalhin na amo pangalan na ang pagbalhin namo pangalan ang titulo. Correct giprocess na matud pa ni Sir Alfio. Ang titulo nga nadawat namo matag usa pangalan paman sa LGU. Mao. So you have to transfer that. Oo. Imo nang kuan. Amot-amot lang mo para mausa ang gasto. May nang inyong gibuhat. Oo. So eventually naananday mo yung Certificate of Title, sir. Ngalan na dayon ninyo. Alfio Arindain. Lugar, no? So, separate na dayon ang technical description specific para sa imong 80 square meters nga luna sa yuta. Alright.
Kining certificate of title, importante ba na gyud ni siya, Frank? Nga naarabay ako na matikdan sa certificate of title nga naay section 7 or section 4. Mora ba ni atong gisgutan na tumiyagi, di ba? Ako, para ninyo, ako i-advise you na kung mahimo, og doon na may certificate of title, kanag yung clean title. Muna mga itawag sa titulo sa yuta nga way mansa, clean title. Nga naman, kay kung dili clean title, unya karon makadesider ka sa pagbaligya sa mga yuta nga titulado kuno, ubos mo pangalan, dili na mabaligya. Dili, nga naman Sir Frank, ilabi na kung doon annotation diha sa likod nga makapaduda silbi. So tuod, nagtago-tago ka na ng imuhang certificate of title, pero wa ka may bawa nga naay nakasingit diha. Naay encumbrance, naay annotation diha nakabutang. So I suggest now nga samtang naminaw ka mo, no? O kaya kuno ka ng inyong certificate of title para maklaro kung clean title ba ka na or dili clean title. Oh, sige. Ibalintuwang ka na inyong kabandiha nga hinimo sa NARA. Kunya day tanawa, silipa ang certificate of title. Clean title ba ka na or dili clean title nga karon pa kamo nakadiscover nga dili clean title. Kamo mura lang mo og gatago diag usa ka butang nga diha lang gyud siya paingon, tago lang gyud. Ngano man kay kun dili clean title ang imong certificate of title sa luna sa yuta part, unya makahuna-huna kapag baligya kay emergency, dunay mga panginahanglanon nga importante gyud kayo, dili na siya makwarta. Ilabi na kung inyong nalilian na karon nga naay naka-annotated to section 4 or section 7. Now, diha sa section 7, unsa may buti pasabot? Primero, it is understood that you have already a certificate of title. Okay? Number 2, you try to look at the back of the certificate of title kung doon na may mga panugon or annotation. Sama sa akong gisite nga example, section 4 or section 7. And any other nga matawag na itong mga annotation that will cast doubt. Nga gatuo ka nga okay kini titulo na ako, maprinda ko ni sa kuan sa SM kaya wow, grabe developer mo kuan gini ganahan gyud sila ni kay butangan ni condominium pero dili di mapalit kay ngano man kadunay burden, adunay encumbrance nga nakasuwat dito sa inyong titulo sa yuta. So how to resolve this? Unsaon man nato nga malimpyo among titulo sa yuta? How to remove so that we can have this clean title that can be disposed anytime if I want to as an owner. Unsaon man nato? Ang buhaton na kung matikod ka nga section 7, kana nagpasabot nga there is a reconstitution or reconveyance of the title. Sa to pa na ilabad gamay, no? Naapay move for the reconstitution of the title. So kana pananglitan, unsaon man nato nga matangtang, unsaon man nato nga ma-reconstitute so that mahimong clean title ang ato ang titulo sa yuta. You go to court. Aron ang korte human sa paghimuon nga pagpaminaw, no? Natural, ilabi na kung ingon ini, you have to explain, ang abogado mag-explain, mag-petition dito sa korte for the reconveyance, no?
for the reconveyance of the certificate of title. Kay basin og nawala baka na panagiya sa lain, nahimo nga kaso, ego na. So, i-reconstitute nimo ang title kung ang korte mag-order na nga dunay reconstitution or reconveyance of the title. Ang order sa korte, ang usa or ang desisyon sa korte, dadon ka na, you have to furnish the office of the Registry of Deeds, no, informing the chief of office. It could be a regional director, provincial ROD or city ROD, informing them nga pwede na nga i-reconstitute ang title. Wala na siya problema. So ang ROD, pagkabasa na nga desisyon gikan mismo sa korte, mingon dayon ang ROD, oy, okay na diyan eh. Wala na isingit diyan eh, walay annotation. Erase na dayon. Why? Because of the decision issued by the court. Okay? And so, gi-follow up lugar sa tag-iya. Sir, kining na kuha naman sir, kining okay na ang among certificate of title, sir. Mingon dayon ang ROD, okay na. Baliki lang mga 2 days from now kay amo rin nga ilimpyutan ang mga records kay na may annotation wala o ni etc. etc. Okay, balik ka 2 days after. I-release na dayon ka na maong certificate of title. Ubos sa imong pangalan, limpyo na, wala na yung mga further annotation. Kung wala na ka na, mo nang tinuray nga certificate of title. Nga naman, anytime pwede ka na nimo madispose. Anytime pwede ka na madispatchar og dunay interesado nga negosyante nga mopalit sa imong yuta kay butangan o pugo, bahala ka na unsaon nimo na pagdesider. Basta ka kanang document sellable na kana siya. Wala na kana siya singit, wala na siya encumbrance. Wala na siya bikil una sa tanan. So ingon na ang advantage. Nakunon ako sa pagpasabot ni ini part kay kasagaran god sa ato mga issue nga atong gitakol na to dinhi is more on the certificate of title. Di ba? Yuta ingon na ang gakaytabo. Di ay kinanglan ato pong ipasabot nga unsa bay naa diha? Kay og naay nakawiris-wiris daw na mga annotation de dapita something wrong. And you have to make it sure nga klaro na ning tanan. So naay mga proseso nga angay nato nga pagasundon. Okay? Ni apagyod. Kini pwede ning makonek nato sa certificate of title pero may pagkalayo-layo kadyot lang tanaw nato niya. Si Alfeo Arindain gi-process na kuno September go. Sir Frank galibog ko if live ba ni? Live na ni. Tanawa lang murag putol ang live. Mo ba? Ay daan akong gaduda nini kung tinuod man putol-putol kay mo-off man kami nga ni usahay. Matingal ako nga kining ang akong dagkoy nga gwapo diri sa wifi. Kalabira man sa ako makita. Matingala malugar ko, no? Gumikan lagay kay intermittent ang power lugar sa wifi. Oo. Ito lang ha. Galibog ko if live ba ni. Murag putol-putol ang live. O nanulod ang mga karaang pangutana. Correct ko. Agree ko na, no? Nawala na siya kining Mr. September Go. Okay. Sige, salamat kayo for that notice, ha? Thank you. Asan ako? Alright. Kanang laing nga pangutana, no? Kay naay mga pangutana nga
ako lang i-summarize part, no? Mga sugid gikan sa mga walk-in nato nga mga bisita. Siya, Sir Frank, dugay-dugay na ko nakapuyo ni ninyo taa. Kay balo ka man siguro, isite niya sa kalugar, no? Dugay na kuno siya nagapuyo mga 10 years plus. Ang iya pa na mao, maiya ba kuno na ang maong luna sa yuta? Tubag. Yes. Yes. Basta lang naay mga kondisyones. No, naay mga kondisyones. Nagpuyo siya diha sa mong luna sa yuta, makadaghan ako nagsubli-sublig istorya nini. Basta nga in the concept of an owner. Uninterrupted. Open, continuous possession for 10 years. Ako ning klarohon ang 10 years. Kay siya 10 years, mga almost na mga mag-11 years. Wa pa gyud masangko nga 11 anyos. Ang iya mao na siya mga anak, dugay-dugay na kuno siya nagpuyo diha, maiya ba? Gipasaligan ako siya. Ubos sa balaod, yes. Basta lang ang usa sa mga condition, not only that he stayed or lived that or occupied that specific portion of property nga what's that kining from the very beginning dili iya. Pero ngadto natahap og nagduda siya nga murag iya. And therefore gipautan nako niya. Nako, yes, pwede. Basta lang ang imong possession sa mong luna sa yuta since first year up to now is in good faith. Sa to pa, way nakiglalis nimo, way nagdala og sundang dito nga naghurumintado nga papawaon ka sa mong luna sa yuta, mura og feeling nimo imo na gyud. Walay nakapanitsit nimo diha nga sama na nga naa ka man diha. Ingon na walay nakapangilabot. Unya sa imong pagpuyo diha sa mao nga dapit. I-explain ko nig maayo ha. Sa imong pagpuyo dihang dapita for about 10 years. Is it in good faith? Sa imong pagsulod nimo diha nga dala-dala ka og mga kawayan, mga kukulamber unsa diha, wa bay nakabuyag nimo? Wa bay nakasulti nimo nga ang tag-iyaraban nini isog kayo? Ang tag-iyaraban nini ako'y gibinlan etc. etc. ako'y magbuot dinhi. Kay kun mao na nga aware siya nga naay tag-iya, naay problema among luna sa yuta. And therefore, bisan og 20 anyos ka pa nga nag-occupy sa mong luna sa yuta, dili gyud na maimo. Because the requirement under the law, you are in the possession of the property in good faith. So ang buti pasabot sa good faith mao nga ibaw ka way tag-iya from the start, wa gyud nagpaila reha nga unsa da, so wa ka gyud hanaw. So good faith ang imong pagkuan, samtang dugal-dugal ka sa mao nga yuta kay tamnan na nimong haligi sa imong balay, wa gyud nakabuyag nimo. Nya giunsa na nimo gunahuna, wa gyud murag imong paminaw nimo nga murag napalit ko na ni. Pero wa man ko kadumdum nga nakapalit kog yuta kay wa man ko'y kwarta. That is in good faith. So kanang with that very important requirement, no? Good faith, basta good faith. Unya open, continuous ang imong position in the concept of an owner, dako nga chance nga maimo kana nga maong luna sa yuta. So how do you do that? You have to refer that, mag-research ka or mangayo ka og tax declaration diha sa munisipyo or sa City Hall. Ubos sa imong pangalan. Unya tinguhaon nimo nga makabisita ka sa DENR aron sa ingon nga ma-ascertain nato nga kining
yutaa ang nanag-iya niini ang gobyerno ba or usa ka pribado nga individual. Kay wa ka man may bao. Good faith ang imo pagpasok, pagsulod nimo dihan dapita. So that kung gobyerno man panalitan, you have to comply all the necessary requirements aron tagaan ka og free patent. Kung tagaan ka na nga document, hapit na mapanag-iya nimo in full among luna sa yuta. Okay? So 10, 20, 30 years nga pag-occupy na ay the description sa atong balaod na acquisitive prescription. So, kanang acquisitive prescription may also apply for those who are occupying a certain portion of a property nga wa niya may baukay sa itag-iya for 10 years in good faith. Wa ka na problema, makayuta ka na. Hayahay kayo. Di ba? So, mo na ang kung pagpasabot diha ninyo nga naminaw din sa ato ga pagpadagan sa programa o mo nang uban bitaw karon. Na-notice ba ninyo ang mga kayutaan diha sa kabukiran? Samtang magsakay ko sa helicopter, magasuroy ko sa mga kayutaan diha sa bukid, makita na ko nga kasagaran sa mga property part, ilabi na kung private property, mga kinural. Siya kapayason ba kay Sir Frank? Mga helicopter nga galisod mga na nagpalit bisikleta. Joke good. Oo. Komedya malan niya ito. Oo. You try to visit diha mismo sa mga karansuhan diha sa kabukiran part. Makita nimo mga kinural ang mga propiedad diha to establish the fact that this portion of property is ours, and nobody can just sit down and occupy, alleging nga in good faith. Kasi in good faith, gikural ko na sa ato pa nga somebody owns that property already. Di ba? So, advice na ko ninyo diha, kung doon na mo yung mga propiedad, araw nga dili mo maangko na kay naarabay mga tao karon nga magpanon-panon nga mag-angkon sa luna sa yuta. Nahitabo na direho. Nga ila kuno ang yuta. Unya dayon magpakita og titulo sa yuta nga panahon pa ni Magellan nga titulo sa yuta. Di nimo masabtan pagbasa kay Espanyolis ang text sa mao nga titulo sa yuta. Wala naman na ron. Kutob sa nagdala-dala na panunto man na. Kamo nga nagbitbit, kasabot mo nang panglitok nga mga pulong diya sa mong titulo sa yuta. Nasabtan lugar na ninyo. Wala na siya. Kanato, gibuhat ka na kanyanto, panahon sa Espanyol pa. Kay, kung man ta, under tribunal man ta kanadto, kontrolado man kita sa Espanyolis. So it follows nga, ang kaitaan din sa nasod sa Pilipinas, kunuhay, registered, pero Espanyolis, nga di ta kasabot. Karon mo ilang gihimong kapital. Oy, gikapital ka na nila. Aron lugar ta mo to. Ano titulo? Nya na pag bandera sa US, na pa bandera sa Pilipinas, amot unsa tong uban nga bandera nga wara-wara dito mismo sa ilang mga dokumento. In taon, ang ato mga inosente nga mga kaigsunan, madali nga mutuo. Siya mo ba? Oh, lagi. Unya dayon magpamimbro kanini, na ibayro nun. Ay, wala problema kayo sa may maato na ninyo ta. Ay, so, lagi, titulo. Mauna ang uso karon balantayunon ka na siya. Okay, sige. Wa na taigo nga panonogoras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. O anyway, napatay laing episode sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. I hope na sabtan ninyo no ang kaminungdanon sa certificate of title. Suble. Kamo nga naminaw nga doon na may titulo siyuta. O kaya ng inyong mga file diha, tanawa o wala by encumbrance din dapita.
Kay basin unya mapikan mo sa panahon ay pakaron ka mo makadesender nga inyong ibaligya pero na ay mga anotasyon dili gina siya mahalin. Wan na tigong panarog oras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon ato nga basahon kining jud lang ha. Importante nga dera. Importante nga isgutanan unya karong gabi alas 6 sa programa Kalipay nga Mula Hutay. Niingon si Jesus, ako ang nag-andam sa bangkite. Ako ang pagkaon. Makatugot ba ako nga kamong naglingkod sa akong lamisa, akong ipapuasa? Akong balikon ha. Niingon si Jesus, ako ang nagpaandam sa bangkite. Ako ang pagkaon. Makatugot ba ako nga kamong naglingkod sa akong lamisa, akong ipapuasa. Magpuasa silbi, no? Ipapuasa. Kini ang dugang katinawan, himuon karong alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa ato sa Radyo Ultra. Galisod ko paglitok ng ipapuasa. Oo. Mura bitaw ko magtuyok imong dili. Diba ni ha? Karong gabi ini ha, alas 6. Akong balikon ha, ang maong hisgutanan karong gabi. Niingon si Jesus, ako ang nag-andam sa bangkite. Ako ang pagkaon. Makatugot ba ako nga kamong naglingkod sa akong lamisa, akong ipapuasa? Okay. Nilahos ra gyud paglitok. Nilahos ra gyud. Okay, sa nga ni Ricky Langga, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cangidoro, uban po ni Aga Swan, konsehal number 1 sa Padayong Pilipino sa City Council dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami moingon, nagsalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaniyong tanan.